Kabanata 4881. Hinahabol. Saan hindi kilala. Nahulog sa universo ng kamatayan. Sa sandaling iyon, pagkatapos makinig sa balita ni Tang Wan, ang ekspresyon ni Jiang Chen ay naging malungkot sa sukdulan. Isang malamig at nakakagigil na aura ang patuloy na kumalat, na ginawang parang isang kuweba ng yelo ang buong silid. Sumimangot si Tang Wan at tumingin kay Jiang Chen. Para sa kanya, ang balitang ito ay parang kulog mula sa langit. Ang puso ni Jiang Chen ay patuloy ding nanginginig, ang kanyang mga mata ay parang mga palaso, nakatitig kay Tang Wan, puno ng pagdududa. Kung talagang nahulog si Fenger sa oras at espasyo ng kamatayan, baka wala ng buhay na natitira. Ito ay tiyak na magiging isang mas nakakatakot na lugar kaysa impyerno. Ang katawan ay madudurog, ang katawan at kaluluwa ay mawawasak, at kahit isang bakas ng pag-iral ay hindi maiiwan sa mundong ito. Hindi naniwala si Jiang Chen, paanong mamatay si Fenger, Jiren at Tianxiang sa napakagandang panahon at espasyo. Imposible. Imposible talaga. Ang puso ni Jiang Chen ay kasing talas ng kutsilyo, ayaw niyang paniwalaan ito, lalo pat hindi makapaniwala. Pumasok siya sa walang hanggang mundo at dumaan sa hindi mabilang na paghihirap, ngunit bago niya mahanap si Fenger, natanggap niya ang balita ng kanyang kamatayan. Maging si Jiang Chen, isang higanteng bakal, ay hindi nakayanan ang gayong suntok. Walang mas mabuting anak kaysa sa isang ama, at hindi niya matatanggap ang balita na patay na si Fenger. Sa kanyang opinyon, ito ay ganap na hindi totoo. At wala siyang nararamdaman. Kung namatay si Fenger, siguradong madudurog siya. Naniniwala si Jiang Chen na ang pakiramdam sa pagitan ng mag-ama ay tiyak na magpaparamdam sa kanya. Ngunit ngayon, sa pamamagitan lamang ni Tang Wan hindi pa rin siya sumang-ayon sa kanyang isang panig na pahayag. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Nagningning ang mga mata ni Jiang Chen. Sino si Tang Wan? Isa siya sa mga nangungunang tao sa buong Tang Dynasty, at sa oras na ito, ang sinabi niya ay dapat na napakabigat at tiyak na hindi walang batayan. Kung hindi niya natagpuan ang kinaroroonan ni Fenger, maaari niyang piliin na sabihin sa sarili na wala siyang alam tungkol dito, ngunit ang kasalukuyang balita ay isang malaking dagok pa rin kay Jiang Chen. Alam na alam ito ni Jiang Chen, at hindi niya mapapatawad ang sarili sa kanyang puso. Ito ay ganap na totoo. Ito ang lahat ng mga balita na ipinadala pabalik ng aking mga especially iyan na naglalakbay sa mga pangunahing mundo ng bituin. Bukod dito, ang balitang ito ay hindi dapat higit sa kalahating taong gulang. Ito ay ang lahat ng pinakabagong mga balita. Mga taong nahulog sa panahon at space of the Great Death basically. It means death is announced. Sabi ni Tang Wan sa mahinang boses. May isip mo kung gaano kalaki ang dagok ng balitang ito kay Jiang Chen. Ang mga tao ng Yu Clan ay tiyak na hindi madaling masaktan. Nang masaktan ni Jiang Feng ang mga tao ng Yu Clan, masasabi lamang na ang kanyang kapalaran ay talagang masama. Ang balitang ito ay hindi ipinadala pabalik sa Tang Dynasty bilang mahalagang balita noong una. Ay ibinalik lamang ito pagkatapos ng maraming layer ng screening. Seryosong sabi ni Tang Wan. Hindi naging madali para sa kanya ang paghahanap ng balitang ito, at nangangailangan ito ng maraming oras, pera at lakas. Ikinuyom ng mahigpit ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay kasing lumbay ng tubig, ngunit may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Sa isang banda, hindi siya naniniwala sa pagkamatay ni Fenger, at sa kabilang banda, nag-aalala siya sa balita tungkol kay Tang Wan. Hindi siya mapakali sa loob ng mahabang panahon. Ang Yu Clan muli. Ako, Jiang Chen, ay sumusumpa na hinding-hindi ko sila pababayaan sa buhay na ito. Itataboy ko kayong lahat. Sa mundong walang hanggan, magkakaroon kayo ng wala ako, at magkakaroon ng ako kung wala ka. Ang puso ni Jiang Chen. Sobrang galit, mga tao mula sa angkan ng Yu, talagang nagtatagal sila, kahit saan, at ang kanilang kapangyarihan ay napakalaki at masalimuot. Hindi mabilang na mga tao ang natatakot sa kanilang pag-iral at hindi naglakas loob na magsalita sa galit, dahil napakaraming tao sa Yu Clan. Hindi maaalis ito. Hindi mabilang na beses na nakipaglaban si Jiang Chen sa mga tao mula sa Yu Clan, ngunit para silang mga kabute na tumutubo pagkatapos ng ulan. Hinding-hindi niya mapapatay silang lahat. Kahit saan siya magpunta, makakatagpo siya ng mga tao mula sa Yu Clan.
Kinamumuhian na ni Jiang Chen ang mga tao ng Yu clan mula sa kaibuturan ng kanyang puso at gustong patayin silang lahat. Ngayon si Feng Ge ay aktwal na nasangkot sa mga tao ng Yu clan. Kahit na si Feng Ge ay patay o buhay, gagawin niya huwag na huwag mong gawin. Hayaan mo na ang angkan ng Yu, mga bastos na ito. Ramdam ni Tang Wan ang labis na galit at kalungkutan sa puso ni Jiang Chen. Ang lakas ng taong ito ay tumaas ng husto, at talagang naabot na niya ang kalahating hakbang na antas ng nebula. Ang gayong lakas, kahit na sa buong Tang Dynasty, ay isa rin siya sa mga pinakamahusay na. Alam na alam ni Tang Wan na ang taong ito ay talagang isang talento, at ang taong nasa likod niya ay dapat na napakalakas at hinding-hindi masasaktan, kaya upang maging kaibigan si Jiang Chen, siya ay humingi ng impormasyon para kay Jiang Chen sa lahat ng mga gastos. Gayunpaman, ang balitang ito ay talagang medyo nakakadismaya. Para kay Jiang Chen, maging ang balita tungkol kay Jiang Feng ay tila hindi tinatawag na magandang balita. Gusto kong malaman kung saan nalaman ng taong nakatanggap ng balita. Pupunta ako sa lugar na iyon para malaman ko. Ang puso ni Jiang Chen ay sobrang solemn na at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Gusto niyang makita ang taong buhay at ang bangkay pagkatapos ng kamatayan ang balitang ito. Walang alinlangang isang malaking dagok ito kay Jiang Chen, ngunit bago niya makita ang katawan ni Jiang Feng, bago niya makita ang kaluluwa ng kanyang anak na namamatay sa sarili niyang mga mata, may bakas pa rin ng pananibik si Jiang Chen sa kanyang puso. I'm afraid it will take a while. Kahit magpadala ako ng message sa kanya ngayon, it will take at least 10 days bago siya makabalik. Only by summoning him back can I tell you all the details. Naisip ni Tang Wan. Tuldok. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malalim na boses. Sumimangot si Jiang Chen. Hindi siya nagmamadali sa loob ng 10 araw, ngunit bago iyon, kailangan niyang pumunta sa lupang ninuno ng pamilya Chen, kaya umaasa siyang hindi ito maantala. Isa itong daang Great Return Pills. Please take care of this. Si Jiang Chen ay tumingin kay Tang Wan na may matigas na mga mata, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-asa. Si Tang Wan ay natigilan din sandali, 100 Great Return Pills. Ang deal na ito ay talagang isang magandang deal. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon itong pag-aproba ni Jiang Chen. Ito ang pinakamahalaga sa kanya. Okay. Sa loob ng 10 araw, tiyak na tatanungin ko ang taong nakakuha ng impormasyon na pumunta rito upang makita ka. Matigas na sabi ni Tang Wan. Salamat. Pagkasabi nito ni Jiang Chen, tatalikod na sana siya at aalis. Ang pamilya Zhou ay hindi isang ordinaryong tao, mag-ingat sa kanila at maging maingat sa lahat ng bagay. Ang mga salita ni Tang Wan ay nagpakilos sa puso ni Jiang Chen, tumanggo siya ng mariin, at pagkatapos ay umalis sa HSBC Auction House. Pagkatapos maglakad palabas ng auction house, palaging napakabigat ng puso ni Jiang Chen. Ang buhay at kamatayan ni Feng Ge ay nakaapekto sa kanyang puso. Sa loob ng 10 araw, maaaring pumunta siya roon para malaman. Kung talagang nakuha niya si Feng Ge with the evidence of death, hindi alam ni Jiang Chen kung paano haharapin ang kanyang sarili, sina Ning Zhou, Qing Cheng at ang iba pa. Pagpasok sa walang hanggang mundo, si Jiang Chen ay wala nang alalahanin sa likod niya, ngunit napakahirap para sa kanya na isuko ang lahat. Hanggat mabubuhay ang kanyang anak, ito ay mas mahalaga kaysa anupaman. Sa oras na ito, hindi nagtagal pagkatapos lumabas ng auction house si Jiang Chen, naramdaman niyang binabantayan siya. Siya ba ay mula sa pamilya Zhou? Sumimangot si Jiang Chen. Para makasigurado, hindi na siya dapat bumalik sa kanyang kamatayan, kung hindi, si Chen Lu ay masasaktan. Ang pag-iingat ay ang bangka. Pinilisan ni Jiang Chen ang kanyang lakad, ang kanyang mga hakbang ay kasing bilis ng paglipad, ang hangin ay kasing lakas ng kidlat, at mabilis siyang nawala sa Tang Dynasty Ancient Road, malayo sa HSBC Auction House. Gayunpaman, hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam ni Jiang Chen. Talagang may sumusunod sa kanya, at hindi siya nag-iisa. Talagang walang nakakaalam tungkol sa balita na bumalik siya sa Tang Dynasty. Ang biglaang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay nagulat sa puso ni Jiang Chen. Nag-ingat siya, ngunit natuklasan ba siya sa huli? Handa na si Jiang Chen. Kahit gaano pa karami ang mga kaaway, kailangan muna niyang maghanap ng isang lihim na lugar.
Ang gulo ay dulot niya, at hindi dapat pahintulutan si Chen Lu na sundan siya sa buhay at kamatayan. Ngayon ang pamilya Zhou ay malamang na natuklasan siya, whereabouts. Matapos tumawid sa isang sinaunang kalsada ng Tang Dynasty, pumunta si Jiang Chen sa kabilang direksyon at sa wakas ay nakarating sa isang walang nakatirang batis ng bundok. Lalong lumakas ang kanyang pakiramdam. Ilang figure ang dumaan sa kanya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Chen. Inaasahan na niya ang eksenang ito. Tatlong makapangyarihang lalaki na may nakakatakot na lakas ay lumitaw sa lahat ng panig ng Jiang Chen, na bumubuo ng isang tatsulok at pinalibutan siya sa gitna. Ang lakas nilang tatlo ay napakalakas, hindi mas mahina kaysa kay Jiang Chen, mas higit pa. Sa unang tingin, sila ay napakalakas na mga tao na nakaranas ng daan-daang labanan. Kalahating antas ng nebula, at tatlo sila sa isang shot. Sa ganitong nakakatakot na kampo, kahit na ang buong Tang Dynasty ay maaaring walang maraming tao na maaaring samantalahin ito. Walang alinlangan sa isip ni Jiang Chen na naroon siya. Ang grupong ito ng mga tao, hindi na kailangang sabihin, ay dapat ang pamilyang Zhou. Lumuhad ka, o mamatay. Sigaw ng isang matandang may malamig na mukha sa malalim na boses. Ang kanyang momentum ay parang bahaghari, dahilan upang lumipad ang mga ibon at hayop sa batis ng bundok. Hindi mabilang na mga halimaw ang lahat ay nagtakbuhan, dahil sila could feel this kind of suffocating breath is likely to make them die without a living place. Napaka-half-step na nebula level expert, talagang napakalakas niya. Sabi ni Jiang Chen na may mahinang ngiti. Buti naman alam mo, lumuhad ka at mamatay ka na. Baka may one kita ng buong katawan. Kung hindi, hihintayin mo na lang mamatay na walang libingan. Malungkot na sabi ng matandang katabi niya. Tuldok. Mukhang malaki ang tiwala mo at may pagkakataong manalo. Maraming gustong pumatay sa akin, Jiang Chen. Sino ka? Tumayo si Jiang Chen na nakakross ang dibdib at mahusay na nagsalita. Ang mga taong ito ay gusto pa ring magbigay, ang kanilang mga sarili ay isang pagkakataon. Kung ipapakita mo ang iyong kapangyarihan, sa tingin mo ba ay tinatakot ka? Kung matigas ang ulo mo, madadala mo lang siya sa impyerno. Kung gusto mong duminahin ang Tang Dynasty, masyado kang kumpiyansa. Naiinis. Ting sabi ng ikatlong matandang lalaki. Sa kanilang mga mata, si Jiang Chen ay halatang halata na walang anuman, katayuan, mapanglait at tiwala. Hindi lahat ng tao sa pamilyang Zhou ay makakaunawa na pagkatapos ng kamatayan ni Zhou Haoran, dapat mong bigyang pugay ang kanyang kaluluwa. Matalim ang mga mata ni Zhou Lingtang at tumayo siya sa harap ni Jiang Chen, hindi duling. Siya ang may kasalanan nito. Tila ang pamilya Zhou ay talagang pinagmumultuhan. Sa kasong ito, kayong tatlong matandang lalaki, huwag din kayong umalis. Maging mga kasamahan ni Zhou Haoran sa daan patungo sa impyerno, mahinang sabi ni Jiang Chen, ngumiti. I have to say that you're really crazy, but it depends on who you face. Kung mayabang ka at mayabang sa mata ng pamilya Zhou, then you are destined to die without an living place. I originally thought that you left Chen Chenxing. Pagkatapos noon, hindi na muling lilito, ngunit ngayon ay tila nagkamali ako. Ang mga mayabang na tulad mo ay bumalik na kung tutuusin, kaya simula ngayon, humanda ka sa pagsalubong sa kamatayan. Panipi. Ngumisi si Zhou Lingfu. Si Haoran ay isa sa mga pinakanamumukod-tanging disipulo ng aming pamilya Zhou. Ang taong ito ay hindi maiiwasang mamatay kung papatayin niya si Haoran, ngunit kung siya ay maaaring mamatay sa kamay ng aming tatlong kapatid na lalaki ng pamilya Zhou, karapat-dapat siyang mamatay. Panipi. Kalmado ang mukha ni Zhou Lingyin. Nasa kamay na niya ang pagpatay kay Jiang Chen at madali. Para sa kanya na gawin iyon. Nasa isang sulok na silang tatlo, kaya imposibleng makatakas si Jiang Chen. Ang 3.5 step nebula level powerhouses ay talagang ibinigay kay Jiang Chen. Napakaraming pressure. Ang mga taong ito ay pawang mga tunay na master at mainstays ng pamilya Zhou. Ang pinakamahalagang bagay ay nalampasan na nila ang kalahating hakbang na antas ng nebula para sa marami taon. Matatag ang kanilang lakas. Tiyak na hindi sila katulad niya na nakalusot lang sa half-step nebula level. Mga level master, malaki pa rin ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, sa pagharap sa 3 taong ito, may kumpiyansa pa rin si Jiang Chen. Tuldok.
Hanggat walang tunay na eksperto sa antas ng nebula, kung gayon ay tiyak na magagawa niyang umabant at umatras ng may kumpiyansa, noon ang pagtalo kay Zhu Gangxi, sa isang malaking lawak, ay dahil si Zhu Gangxi ay kakalusot lamang sa nebula level na kapangyarihang panlaban. Kahit na siya ay isang ikasyam na turn na demonyo, at ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na nagpapatatag, natural na magkakaroon ng maraming mga kapintasan, kaya si Jiang Chen ay sa tulong ni Feng Qi, ang pagsasanib ng anim na langit na pinagmulan ng kulog ay tinalo si Zhu Gangxiang, ngunit medyo kapanapanabot din ang labanang iyon, na may makitid na pagtakas. Bagamat nalampasan na ni Jiang Chen ang kalahating antas ng nebula, ngunit ang tunay na antas ng nebula mayroong maraming malalakas na lalaki na mas malakas kaysa sa kanya. Mula pa lamang sa labanan ni Zhu Gangxi, si Jiang Chen ay naging laking gulat. Kung gusto niyang talunin ang isang tunay na nebula level na malakas na lalaki, ang lakas ni Jiang Chen ay lalampas, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ang kalahating hakbang patungo sa nebula level ay ang unang sulyap lamang sa pinto, ngunit ang nebula level powerhouse ay halos nakatayo sa tuktok ng Star Realm at maging sa Realm. Sa bawat Star Realm, may ganap na kanyang kapangyarihan at boses ay talagang nakakatakot sa Ether Star Realm. Sa isa laban sa tatlo, hindi talaga ako matakot sa inyo. Kayong tatlo, humanda kayong harapin ang kamatayan. Panipi. Tumayo si Jiang Chen na nakataas ang kanyang espada, hindi namumungay ang kanyang mga mata, malapit nang sumiklab ang labanan. Kung gayon, tingnan natin kung may kakayahan kang patayin ang aking pamilyang Zhu at ang aking apo sa tuhod. Ngayon, makikita ko kung gaano ka talaga ang kakayahan mo, isang batang dilaw ang bibig. Nang mabusog si Jiang Chen tao. Nang haharapin na niya ang tatlong matatanda ng pamilya Zhu, isang malalim na sigaw ang nagpatahimik sa buong kalangitan, at si Jiang Chen ay nakaramdam ng sobrang kalmado sa kanyang puso. Isang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi ang bumalot sa puso ni Jiang Chen. Napakalakas ng taong ito kaya nagulat siya. Ito ang totoong nebula level powerhouse. Siya ay nagpakita sa langit. Ang kanyang dominante at dominanteng ugali ay biglang pumuno sa puso ni Jiang Chen. Nagulat ako sa kabila salita, natatakot ako na talagang mapapahamak ako sa labanang ito. Magkita tayo, ninuno. Nagbigay pugay si Zhou Lingtang at ang iba pa sa matandang nasa harapan nila. Humigpit ang mga mag-aaral ni Jiang Chen at wala siyang sinabi. Wala siyang mapagtatagwan. Anong set ng mga kalamnan at buto, anong set ng balat, kawili-wili, kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Zhou Yun, ang kanyang puting buhok ay lumilipad sa hangin. Talagang umibig ang ninuno sa lalaking ito, kaya hindi ba natin siya maaaring patayin? Natigilan si Zhou Lingfo at pinaikit ang kanyang mga mata. Mukhang labis siyang hinahangaan ng ninuno. Nag-iisip na sabi ni Zhou Lingyin. Sa sandaling ito, ang ninuno ng pamilya Zhou, na may napakalaking momentum, ay nagsabi ng dominante. Tandaan, gusto kong hulihin silang buhay at isakripisyo sila sa aking mga papay. Ang mga mata ni Zhou Yun ay labis na nagniningas habang nakatitig kay Jiang Chen. Sa kanyang opinyon, ang balat ng taong ito ay napaka-perpekto, at ang kanyang heavenly puppet technique ay tiyak na magagamit sa pinakamataas na potensyal nito. Hindi naramdaman ni Jiang Chen ang kagalakan o kalungkutan sa kanyang puso, dahil alam niyang kailangan niyang harapin ang gayong makapangyarihang tao. Sa labanang ito, ang buhay o kamatayan ay hindi mahuhulaan. Ito ay maliwanag na ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay nakakatakot. Itong matandang ta ay gustong gamitin ang sarili niyang katawan bilang puppet. Ang yabang talaga. Tulad ng utos, mangyaring huwag mag-alala, ninuno, tiyak na huhulihin natin siya at bibigyan ng kasiyahan. Tumawa si Zhou Lingyin. Matagal nang pinaghandaan ang tatlo. Buhay man o kamatayan, ito ay isang piraso ng cake para sa kanila. Boy, hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon, kung hindi, magdurusa ka ng husto. Hehehehe. Naiinis na sabi ni Zhou Lingtang. Lahat silang tatlo ay may masasamang mukha at mamamatay tao. Kumilos tayo, at hayaan mo akong makita kung magkano talaga ang halaga niyong tatlong matandang multo. Tumayo si Jiang Chen na nakatali ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng dominante.
Sa 3.5 hakbang patungo sa nebula level, si Jiang Chen ay napakaganda pa rin, confident, pero hindi ko alam kung kailan kikilos ang ninuno ng pamilya Zhou. Hanggat hindi kumikilos ang ninuno ng pamilya Zhou, hindi siya magagapi. Naghahanap ng kamatayan, pupunta muna ako upang makilala ka. Nanguna si Zhou Lingyin at agad na hamampas ng malakas na puwersa, tulad ng kulog na tumatama sa hangin at mga mabagyong alon na bumagsak sa dalampasigan, na may napakalakas na momentum. Half-step nebula level, halos lumampas sa antas ng bituin, napakaraming malalakas na tao. Bawat galaw, tunog ng hangin at kulog, ay sumasanib sa langit at lupa. Sa isang hampas, nilamon ng galit ang libu-libong milya. Ang hangin ng palad ni Zhou Lingyin ay ganap na pinigilan sa harap ni Jiang Chen, na parabang nilipol nito ang langit at ang lupa, na sinasakal siya. Maging ang kanyang dalawang kapatid ay hindi kumilos. Sa pagharap kay Jiang Chen, si Zhou Lingyin ay mayroon pa ring sariling pagmamalaki. Kung tutuusin, siya ay pangalawa lamang sa kanyang ninuno. Ang kanyang lakas ay hindi lamang sa pamilya Zhou, kundi pati na rin sa buong Changchengxing, sa tuktok ng pyramid. Kahit na hindi mapatay ng isang palad si Jiang Chen, mapatambo siya pabalik, o masugitan siya ng husto, tiwala pa rin siya. Gayunpaman, nang si Jiang Chen ay humarap kay Zhou Lingyin, ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit. Siya rin ay walang anumang pandaraya. Sa isang suntok, ang langit ay kumukulog at ang lupa ay apoy, at lahat ay nawasak. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang nakapalibot na kalawakan ay parang planeta na tumatama. Ang mga alon ng hangin ay gamulong palayo, at ang mga halaman, puno, bundok at mga bato sa loob ng 12-dosenang milya ay nayanig lahat. Si Jiang Chen ay tumayo ng buong pagmamalaki at mahinahon, ngunit si Zhou Lingyin ay napaatras ng 100 hakbang. Sa oras na ito, siya ay halos nakabaon sa bundok. Malungkot ang mukha ni Zhou Lingyin, at siya ay nasa hindi maipaliwanag na sakit. Ang palad na ito ay tila simple, ngunit naging sanhi ito ng malubhang pinsala sa loob ni Zhou Lingyin. Hindi niya inaasahan na dahil ang palad na ito ay nagbigay sa kanya ng disinsentibo. Ang lakas ni Jiang Chen ay hindi tulad ng kakalusot niya sa antas ng nebula, at siya ay isang napakalakas na tao na may malambot na mapagkukunan ng enerhiya sa kanyang katawan. Si Zhou Lingyin ay talagang pabaya sa labanang ito, ngunit siya ay napaatras ng 100 metro, at siya medyo naagrabyado pa rin. Bagamat pabaya, hindi ibig sabihin na tiyak na matatalo siya sa labanan ng dalawang tao. Lingyin, mukhang hindi masyadong maganda ang iyong lakas. Kanina ka pa ba naging matamlay? Kakagawa mo lang ng breakthrough. Hindi mo ba kayang harapin ang pangmatagalang hinaharap? Panipi. Nakangiting sabi ni Zhou Lingfu. Ikatlong kapatid, mukhang dapat tayong kumilos ng sama-sama. Takot tayo sa mga pagbabago, ngunit huwag mawala ang ating pagkakakilanlan sa harap ng ating mga ninuno. Panipi. Sabi ni Zhou Lingtang sa malalim na boses. Damn it. Panipi. Kinagat ni Zhou Lingyin ang kanyang mga ngipin. Nawala ang kanyang pwesto sa harap ng kanyang ninuno, at hinayaan pa niyang makita ng magkapatid ang biro. May isip ng isa ang kanyang panloob na depresyon. Ang batang ito ay hindi simple. Dalawang magkapatid, mangyaring huwag maging ingat. Panipi. Huminga ng malalim si Zhou Lingyin. Halos imposible para sa kanya na ibagsak si Jiang Chen ng mag-isa. Para makasigurado, ang tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Zhou ay nagsanib puwersa sa oras na ito. Tiyak na tayong tatlo ang mananaig, kung tayo ay magsanib puwersa, hindi. Makatakas ang batang ito kahit may pakpak. Panipi. Tumawa si Zhou Lingfu, puno ng kumpiyansa, ngunit ang pagpapalitan ng palad nina Jiang Chen at Zhou Lingyin ngayon ay nagpapakita na ang kanyang lakas ay hindi simple. Kapag ang magkapatid ay nagtutulungan, ang kanilang kapangyarihan ay kasing lakas ng ginto. Dumating ang tatlong magkakapatid na may malakas na pag-atake. Sa pagkakataong ito, si Jiang Chenhe ay hindi nang ahas na maliitin ang kaaway tulad ng dati. Sa isa laban sa tatlo, ginawa ito ni Jiang Chen sa unang pagkakataon. Sa tatlong half-step na nebula level expert, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa isang kisap mata, hinawakan niya ang Tianlong sword sa kanyang kamay. Minsan, pagkatapos na muling huwadin ni Jiang Chen ang Tianlong sword, ito ay naging mas nakakatakot, halos maihahambing sa isang imperial na sandata.
Nang lumabas ang Tianlong Sword, ito ay tulad ng isang dragon na umuungal sa loob ng 9 na araw, mga dragon na umuungal sa mga pormasayon, ang lakas ng espada ay umuugong, at ito ay hindi magagapit. Sa sandaling ito, kahit si Zhou Yun, ang ninuno ng pamilyang Zhou, ay mukhang nagulat at napuno ng kagalakan. Ako ay magpapasya sa ang espadang ito. Panipi. Ang paningin ni Zhou Yun ay natural na medyo matalas. Ang Tianlong Sword ngayon ay gumagawa ng mga powerhouse sa antas ng Xingyun na sobrang excited at palihim, na nagpapakita kung gaano kalakas ang enerhiya nito. Kapag ang Tianlong Sword ay lumabas, na may walang katapusang talam, ito ay nakikipagkompetensya sa 3 master. Sa isang instant na labanan, ginamit din ng magkapatid na Zhou ang kanilang mga espesyal na kasanayan, hawak ang mahiwagang mga sandata sa kanilang mga kamay, paano sila mangangahas na magpakita ng anumang mga palatandaan ng pagpapabe. Ang mga nakapaligid na halimaw ay dumanas ng maraming casualty at umaalulong na parang mga multo at lobo. Si Jiang Chen ay nanatiling hindi gumagalaw, at ang pagtutulungan ng 3 master ay napakatahimik din. Si Jiang Chen ay nagpakita ng borderless sword na parang isang bundok. Sword 31, Sword 32, Sword 33. Ang espada ni Jiang Chen ay mas malakas kaysa sa huli. Ang nangingibabaw na talim ng espada ay nagbigay sa kanilang 3 ng matinding pang-aapi. Ang Diyos ni Jiang Chen ang makapangyarihan ng mga sandata at ang Kat-Anji tanging Escrimador ay ganap na pinigilan ang paglabas ng 3 tao. Bagamat sila ay may tigre sa kanilang mga puso, hinding-hindi nila matatakasan ang Tianlong Sword sa mga kamay ni Jiang Chen. Ang makapangyarihang Tianlong ay hindi mapigilan. Dumating ang mga sundalo ng emperador at hindi magagapi. Si Jiang Chen ay puno ng kumpiyansa at patuloy na pinabilis ang pagsugpo sa banal na sandata sa kanyang kamay, naglalabas ng malaking pinagmumulan ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng Tianlong Sword ay mas malaki pa kaysa dati. Ang kapangyarihan ng dragon ay nalinis. Kung ikukumpara sa naunang epekto, hindi alam kung ilang beses itong mas malakas. Ang makapangyarihang Tianlong Sword ay nagpabuti ng lakas ni Jiang Chen, na maaaring ituring na isang hindi inaasahang kagalakan para sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Tianlong Sword sa sandaling ito ay nalampasan na ang orihinal. Hindi ito ang paraan. Kumilos ka kaagad, kung hindi, maaaring magbago ang mga bagay sa ibang pagkakataon. Walang dapat magpigil. Ang taong ito ay hindi nangangahulugang isang walang ginagawa na tao. Hindi natin maaaring hayaang isipin ng mga ninuno na tayo ay walang silbi. Sigaw ni Zhou. Lingtang mababang loob. Sa kanilang 3, siya ang pinakamatanda. Nahaharap sa pag-atake ni Jiang Chen, siya ang unang umatake ng hindi sumusuko. Mula sa unang paghamak at pang-aalipusta hanggang sa seryosong pagtrato ngayon, mas malala pa ito. Sila ay wala na akong choice kundi ang makipaglaban hanggang kamatayan kay Jiang Chen. Para sa kaluwalhatian ng pamilya Zhou, dapat siyang patayin. Ikinuyom ni Zhou Lingfo ang kanyang mga kamao. Nagkatinginan ang 3 magkakapatid, nagsanib sanhi, at hindi tumitingin sa isa't isa. Aray, mukhang maganda pa rin, pero hindi ko alam kung magarbo lang o hindi, hahaha. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, at ang 3 tao mula sa Zhou Lingtang ay umungol at mabilis na lumapit. Nakabuo silang 3 ng isang pormasayon, ngunit para kay Jiang Chen, ang pormasayon na ito ay simpleng mahina, madaling masira ang formation sa isang casual na galaw. Isang espada na nagmumula sa silangan. Pinunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumingin sa paligid, nakipaglaban sa kanya patayo at paalang. Nagsanib puwersa silang 3 at nabigo itong sugpuin. Sa halip, ang borderless sword ni Jiang Chen ay nagbigay sa kanila ng matinding pang-aapi. Ang 3 sa sila ay bumuo ng isang pormasayon, at sa isang iglap, ito ay bumagsak. Suppressing Spirit Ruler. Hinawakan ni Zhou Lingyin ang mabigat na ruler sa kanyang kamay at dinurog ito ng paalang, na parang bundok na bumababa sa tuktok. Bitawan mo ako. Tumayo si Jiang Chen at naglaslas gamit ang isang espada. Ang Spirit Ruler ay nahati sa 2, tinadtad sa 2 piraso, at nagkawatak-watek. Ang Tianlong Sword ay hindi nasisira, na nagpaputi sa mukha ni Zhou Lingyin, at natakot sa kaluluwa ng mga patay. Lahat ng panganib.
Ang soul-suppressing ruler ay isang walang kapantay na magic weapon sa kanyang kamay at hindi kailanman nabigo. Gayunpaman, naputol ito sa mga kamay ni Jiang Chen bago pa man ito dumaan ng ilang round, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa sa kanyang puso. Kaagad pagkatapos, hinawakan ni Zhou Lingtang ang gintong mangkok at binasag ito patungo kay Jiang Chen sa hangin. Ang gintong liwanag ay sumikat sa lahat ng dako, at ang mangkok ay nagpakita ng isang nakakatakot na liwanag at anino, na tila hindi nagawang itago ni Jiang Chen. Magdusa ka ng kamatayan. Inilabas ni Zhou Lingtang ang mangkok ng limos sa kanyang kamay, at nagkaroon ng sinag ng liwanag sa kalangitan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jiang Chen. Sa ilalim ng liwanag at anino, sa halip na umatras, muli siyang naglaslas sa hangin. Klang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang mangkok ay nabasag sa pulbos ng espada ni Jiang Chen. Kung ikukumpara sa dating spirit-suppressing ruler, ito ay mas malas. Ito ay tuluyang nawala sa dati nitong pangangibabaw. Zhou Lingtang ay bumulwak ng dugo out, desperado, iyon ang kanyang buhay. 9-turn chunky sword. Hinawakan ni Zhou Lingfo ang higanting talam na may 9 na singsing at humarap sa Tianlong sword ni Jiang Chen. Ang tunog ng pagsalpukan ng ginto at bakal ay nagpanteng sa tenga ng mga tao. Ang kalangitan sa paligid niya ay dumilim at dumilim. Ang espada ay sumunod sa kanya na parang anino. Kinuha ni Jiang Chen mahinahon at kinuha ito. Ang espada ay humarap sa hangin at naglaslas sa langit. Sa isang tulak ng espada, 10,000 espada ang nabasag at winasak ang 9 na langit. Si Zhou Lingfo ay lumipad pabalik. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay halos mapunit ang kanyang katawan. Ang espada ay nabasag at naging pulbos. Hindi. Lumipad ang figure ni Zhou Lingfo, at ang porma sayon nilang tatlo ay natalo ng walang anumang pag-atake. Lahat sila ay pinilit na bumalik ni Jiang Chen, sa sobrang kahihiyan. Ang tatlong magkakapatid na Zhou ay masasabing nawala ng mukha sa oras na ito. Maging ang mukha ni Zhou Yun, ang ninuno ng pamilya Zhou, ay sobrang pangit. Lahat ng tatlong tao ay malubhang nasugatan at umatras, ngunit hawak pa rin ni Jiang Chen ang Tianlong sword sa kanyang kamay at buong pagmamalaki na tumayo. Ang gayong katapangan ay hindi nila maabot. Dapat sabihin na minaliit nilang lahat si Jiang Chen noon at inakala nilang may pagkakataon silang manalo, ngunit pagkatapos lamang ng aktwal na laban ay napagtanto nila kung gaano kadominant si Jiang Chen. Dahil sa labanang ito, ganap silang nawalan ng kumpiyansa. Kung hindi pa naruroon ang kanilang mga ninuno, si Jiang Chen ay tumakas muli sa pagkakataong ito. Ancestor, kami. Ikaw ay isang bangkos ng basura, umalis ka nga dito. Galit na sigaw ni Zhou Yun. Talagang pinahiya ng mga taong ito ang pamilya Zhou. Akala ko noong una ay mabibihag ng mga taong ito si Jiang Chen nang hindi kumikilos, ngunit ngayon ay tila ako ay medyo pantasya. Nang makita ang tatlong junior na binugbog tulad ng mga patay na aso ni Jiang Chen at tumatakbong palayo sa gulat, siya, ang ninuno ng pamilya Zhou, ay nawawalan ng dignidad. Ito ay sobrang nakakahiya. Ang pamilya Zhou ay isa sa pinakamahusay sa buong Tang Dynasty, existence, at sa oras na ito, siya ay pinalo ng isang hindi kilalang sundalo, at si Zhou Haoran ay namatay din sa kanyang mga kamay. Ang dakilang paghihiganti na ito ay dapat ipaghiganti. Hindi lamang iyon, kailangan din niyang bawiin ang pag-aari ng kanilang Zhou pamilya, dangal. Ang pamilya Zhou ay maharlika at hindi maaaring labagin. Hindi naman masama ang lakas mo, pero nagalit ka na sa akin. Bahagyang sabi ni Zhou Yun at tumingin kay Jiang Chen. Sa oras na ito, pinipigilan din ni Jiang Chen ang kanyang ngiti. Ang Zhou Yun na ito ay isang totoong nebula-level powerhouse, hindi isang tao, tulad ng pamilya Zhou. 3.5 hakbang na antas ng nebula ang maaaring makipagkumpetensya dito, kaya dapat maging lubhang maingat. Sa loob ng napakaraming taon, ang pamilya Zhou ay naging tanyag sa mga bituin at sa Tang Dynasty. Walang sino man ang nakagagawa ng ganitong uri ng pagmamaliit sa pamilyang Zhou. Ikaw ay talagang kasuklam-suklam. Pinahiya mo ang pamilya Zhou, ikaw kailangang tanggapin ng buo ang pananagutan para sa pagkamatay ni Zhou Haoran. Likas na galit si Zhou Yun kay Jiang Chen, ngunit ang taong ito ay puno rin ng tukso para sa kanyang sarili. Tanging sa pamamagitan lamang ng ganap na pagkontrol sa kanya at paggawa sa kanya ng isang puppet maaari siyang mapawi.
Ang puot sa aking puso. Nagkatinginan si Zhou Lingtang at ang iba pa, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at pinanood ang labanan mula sa malayo. Nawalan sila ng mukha sa labanang ito at hiniling sa ninuno na kumilos. Medyo nabigo na sila, ngunit sinong mag-aakala na si Jiang Chen ay magiging napakalakas. Kung titingnan ito ngayon, tila walang hindi katanggap-tanggap sa pagkamatay ni Zhou Haoran sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan siya makakatakbo. Humph! Bagamat hindi niya tayo kalaban, gusto siyang patayin ng ninuno, tulad ng paghahanap ng kung ano. Sabi ni Zhou Lingyin sa mahinang boses. Tuldok. Likas na walang kabuluhan ang mga kilos ng ninuno, ngunit sa pagkakataong ito, ang ating imahe sa puso ng ninuno ay lubhang nabawasan. Ngayon, tila lakas pa rin ang pinakamahalaga, at hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dapat ay nasa 30,000 tayo sa loob ng isang taon, lalagpasan natin ang antas ng nebula. Kung masisira natin ang antas ng nebula, kung gayon maaari nating sundin ang ating mga ninuno at mangibabaw sa Tang Dynasty. Sinabi ni Zhou Lingfo sa isang malalim na boses, nakakuyom ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng labis na ayaw. Lahat ng tatlo sa kanilang mahiwagang sandata ay winasak ni Jiang Chen. Ang espada ng lalaking iyon ay kakaiba at nangingibabaw, maging ang mga ninuno. Napakainit ng mata, ang taong ito ay dapat maging puno ng kayamanan. Sayang, kung mapatay natin siyang tatlo, baka makakuha tayo ng bahagi ng pie. Buti sana kung hindi tayo parusahan ng ninuno sa pagkakataong ito, sabi ni Zhou Lingtang na may pilit ng ngiti. Tuldok. Panoorin ng mabuti ang labanan. Kumikilos ang ninuno. Ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon. Napakahalaga para sa atin na masira ang antas ng nebula. Sineseryoso ni Zhou Lingfo ang bagay na iyon at hindi nag-ambala. Bagamat sila ay natalo, mayroon pa rin silang mga ninuno na sumusuporta sa kanila. Ang ninuno ay isang tunay na powerhouse sa antas ng nebula, at ang kakayahang makakita ng isang nebula level na powerhouse na kumilos ay tiyak na magiging malaking pakinabang sa kanilang paglilinang sa hinaharap, kaya dapat siyang mag-concentrate sa labanang ito, at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa hinaharap. Narito na. Mayroon kang isang pagkakataon na sumuko. Lumuhad ka. Ayokong sayangin ang aking mga salita. Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Malamig na sabi ni Zhou Yun, na parang superior emperor. Sa katunayan, siya ay isang nebula-level powerhouse na gustong pumatay kay Jiang Chen ay nagtitiwala na madali niya itong mahuli. Kung ang mga inapo ng pamilya Zhou ay hindi nabigo na matupad ang mga inaasahan, bakit siya pinayagang kumilos? Tirek at nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen. Ang labanang ito ay nakatadhana na maging labanan ng buhay at kamatayan para sa kanya. Walang paraan upang umatras, mayroon lamang isang labanan, at ang mandirigma ay ang bayani. Ako ay isang taong mahilig lumaban hanggang dulo. Kahit alam kong may tigre sa bundok, gusto ko pa ring subukan. Paano kung manalo ako? That is something that is uncertain. Even if ay matalo, ayokong maupo at hintayin ang kamatayan. Mahigpit na hinawakan ni Jiang Chen ang Tianlong sword. Natatakot akong walang makakaalam kung gaano kahirap ang labanang ito. Sa pagharap sa nebula-level powerhouse, alam ni Jiang Chen na ang kanyang mga pagkakataon ang pagkapanalo ay slim at maaaring mamatay pa siya ng walang libingan. Ngunit kung hindi niya ito susubukan, wala na siyang pag-asa. Para kay Fenger, hindi ako dapat mamatay dito. Interesting, it is indeed interesting. With your little ability, you really think you can compete with me. Parang minamaliit pa kita. Hahaha, garbage will always be garbage. Since you insist to do this, then you will suffer die. Naniniwala ako na ikaw ang magiging pinakamalakas kong tupay, Bahagyang ngumiti si Zhou Yun, nakatayong may pagmamalaki sa hangin, nakatali ang kanyang mga kamay sa likod, napakalaki ng kanyang aura, hindi na kalmado gaya ng dati, na para bang siya ay ganap na, idiniin ang langit sa itaas ng ulo ni Jiang Chen. Sa isang sandali, naramdaman ni Jiang Chen ang nakakatakot na pang-aapi mula kay Zhou Zan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, walang mas nakakagulat kaysa ngayon. Sword 33. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang kamay ng may pinakamalakas na suntok. Ang pinakamalakas na tunog ng Tianlong sword ay tumaas sa langit, dahilan para hindi na makahabol ang tatlong nakatatandang kapatid na si Zhou. Para sa kanila,
Ang espadang ito ay napakalakas para maiwasan. Hindi maiiwasan, ngunit kumpara sa kanyang ninuno na si Joyon, malamang na malayo pa rin siya. Si Joyon ay mukhang walang pakialam, sinuntok, lahat ng bagay ay nanginginig, at ang kamao ay mabangis. Nakilala niya ang Tianlong Sword ni Jiang Chen. Ang Tianlong Sword ay nilaslas ang kamao ni Joyon. Naramdaman ni Jiang Chen na parang tinadtad siya sa napakatigas na piraso. Sa bato, napailing ang buong tao hanggang sa namamanhid at patuloy na lumilipad pa atras. Sa isang galaw, naramdaman ni Jiang Chen ang agwat sa pagitan ng dalawang tao. Sa pag-asa lamang sa pagbabago bago ng Origin Chi, si Jiang Chen ay natalo. Ang Tianlong Sword ay walang silbi. Nang kaharap si Zhou Yun, Jiang Chen ang epekto ng pag-atake ay hindi mahina, ngunit kahit na ang Tianlong Sword ay hindi makalusot sa kanyang depensa, kaya ang labanang ito ay naging mas nakakaintriga. Chi. Naramdaman ni Jiang Chen ang pagkulo ng kanyang dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay sobrang sakit. Ang lakas ng ganting atake ng suntok ay halos madurog ang kanyang buong katawan. Kung hindi dahil sa Dragon Transformed na katawan, it's sapat na malakas. Kung ito ay isang ordinaryong half-step na nebula level, ang suntok na ito ay tiyak na magdudulot ng malubhang pinsala kahit na hindi ito pumatay sa kanya. Ito ay kawili-wili. Mukhang tama ang nakita ko sa iyo. Ikaw ay talagang magaling. Mas lalo mo akong ginagawang interesado. Ikaw ay magiging aking puppet king. Joyon ay tumawa at tuwang-tuwa. Tuldok. Pagkatapos tumalikod, umakyat siya sa langit at muling lumapit kay Jiang Chen. Ang klon na nakakawasak ng buto ng dugo ng demonyo. Hinawakan ni Joyon si Jiang Chen gamit ang isang kuko. Si Jiang Chen ay patuloy na umaatres na parang nakaharap sa isang mabigat na kaaway, ang kanyang mga mata ay kasing lumbay ng tubig. 9 Tribulations Imprisoning Heaven Fingers, 6 Devil Fingers. Ang 6 na daliri ni Jiang Chen ay konektado sa isang kadena, tulad ng 6 na lightsabers na pumaputok sa lahat ng direksyon, tumatawid sa kalangitan, patungo sa Joyon. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Jiang Chen ay ang 6 na demonic na mga daliri ay hindi maaaring harangan ang pagdurog na puwersa ni Joyon. Agad na dinurog ng madugong mga kuko ang 6 na demonic na daliri ni Jiang Chen at tinamaan siya ng malakas. Sa kanya, fifth, si Jiang Chen ay bumulwak ng isang subo ng dugo, at pinilit na bumalik. Ang kanyang katawan ay napunit din. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nakakagulat, at ang mga buto ay nakikita. Si Jiang Chen ay malubhang nasugatan sa unang pagkakataon dahil ang kalaban ay isang nebula-level powerhouse at tiyak na madudurog siya ng sobra. Kamay na nakakakuha ng bituin. Walang pag-aalinlangan na binawi ni Jiang Chen ang kanyang kamay, dahil kung nakagawa siya ng ilang pagkakamali, maaari siyang maging isang patay na kaluluwa sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang nebula-level powerhouse ay maliwanag. Ang Star-Reaching Hand ay kaakibat ng Blood Demon Bone Splitting Claw ni Joyon. Ang walang katapusang kapangyarihan ng mga bituin ay patuloy na napupunit. Ang Star-Reaching Hand ay naging mahirap igalaw at maaaring masira anumang oras. 10 hininga. Pagkatapos lamang ng 10 paghinga ng pagkapatas, muling natangay si Jiang Chen. Ang lakas ng kalaban ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Ang taong ito ay higit sa isang bituin o kalahating mas malakas kaysa sa orihinal na Zhugang Hui. Ang labanan sa pagitan ng dalawang tao ay nagsasangkot lamang ng 3 galaw at 2 galaw, at siya ay nasa panganib na ng kamatayan. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. 3 galaw ng ninuno ang kinaya niya. Kung ako yun, sa isang galaw lang ay natalo na ako. Nakahinga si Zhou Lingyi ng malamig na hangin. Nagulat pa rin sila sa kapangyarihan ni Jiang Chen. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay lumaban sa isa't isa, at kahit natalo sila, hindi sila naglakas loob na suwayan ang kanilang mga ninuno, dahil sa lakas ng kanilang ninuno, sila ay hindi isang pinag-isang general. Ang isang nebula-level powerhouse ay mas nakakatakot kaysa 10 at kalahating nebula-level na mga mandirigma. Mabuti na lang at hindi tayo kumilos ng mag-isa. Kung hindi, tayong 3 ay namatay ng walang libingan sa labanan ngayon. Kumbinsido si Zhou Lingtang na ang lakas ni Jiang Chen ay ganap na lampas sa kanilang inaasahan. Sa pagkakataong ito ang digmaan ay nagturo sa kanila ng matatag aralin.
Gayunpaman, walang pag-aalinlangan sa lakas ng ninuno. Ang pagharap kay Jiang Chen, hindi ba iyon isang bagay na mapapanalo sa loob ng ilang minuto? Bagamat nabigo ang tatlong galaw na mahuli si Jiang Chen, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ito lang ang ninuno na gustong magsaya. Kung hindi, paano siya napanatili hanggang ngayon? Ang pagbabagong anyo ng dragon ni Jiang Chen ay umabot na sa rurok. Sa harap ng ganap na lakas, hindi makatwiran na durugan ang kanyang katawan. Si Jiang Chen ay patuloy na umaatres, ngunit ito ay isang patak sa balde. Ang opens iba ni Zhou Yun ay halos tuloy-tuloy, na may tatlong galaw. Ang kanyang kamatayan ay halos ipahayag. Ahem. Si Jiang Chen ay umubo ng 2 subo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang buong katawan ay naging matigas. Umalis ka na dito. Pinunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumingin sa paligid, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, ang kanyang espada ay nabigong mapilitan pabalikan si Zhou Yun. Sa kabaligtaran, ang bibig ng kanyang sariling tigre ay bamuka at tumutulo ng dugo. Si Jiang Chen ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na humihingal. Siya ay natama ng malakas sa tatlong galaw. Ang Nebula Powerhouse ay talagang nakakatakot. Hindi ka pa karapat-dapat. Susunod, hayaan mong matikman mo ang aking makalangit na pamamaraan ng papay. Kung papatayin mo ang aking apo sa tuhod, gagawin kong mas masahol pa kaysa kamatayan ang iyong buhay. Kapag mayroon kang sapat na kasiyahan, sasanayin kita sa isang papay na naman, hahaha. Mabangis na sabi ni Zhou Yun, na may malamig na tingin, at sa isang pitik ng kanyang kamay, hinampas niya ng palad. 9 na figure ang biglang bumagsak sa lupa at tumayo sa paligid ni Jiang Chen. Lahat sila ay nakadamit, puting damit, nababalot sa ilalim ng mga itim na sombrero ng kawayan, at isang alon ng ang nakakatakot na hininga ng kamatayan ay napuno ng hangin. Nanginginig ang puso ni Jiang Chen. Ang 9 na taong ito, o 9 na papay, ay dapat na isinakripisyo ng kalahating hakbang ng mga eksperto sa antas ng nebula, at lahat sila ay kontrolado ni Zhou Yun. Ang kanilang takot ay hindi kailanman magiging mas mababa kaysa sa kanyang sariling lakas. What a celestial puppet technique! Huminga ng malalim si Jiang Chen, nalungkot. Magiging pareho ba ang kanyang kapalaran sa mga celestial puppet technique na ito? Ito ba ang heavenly puppet technique? Tuwang-tuwang sabi ni Zhou Lingfu. Sinasabi na ang heavenly puppet technique ng ninuno ay pumatay ng mga powerhouse sa antas ng nebula. Ang bawat heavenly puppet ay ginawa ng mga sakripisyo ng mga supreme masters. Ang heavenly puppet technique ay ang pundasyon ng ating pamilya Zhou. Sa mundo, sa Tang Dynasty, ang dahilan kung bakit ang aming pamilyang Zhou ay kasing tatag ng Mount Tai, nang walang takot sa provokasyon ng sinuman, ay dahil sa pagkakaroon ng heavenly puppet technique. Si Zhou Lingtang ay lubos na naniwala dito. Tingnan natin kung gaano siya katagal magpupumigla sa pagkakataong ito, hahaha. Nagtinginan si Zhou Lingyin at ang tatlo pang may malamig na ngiti sa kanilang mga labi, nakatatak na ang kapalaran ni Jiang Chen. Iniwan ng 9 na papay si Jiang Chen na walang mapagtataguan. Ang pressure na ibinibigay ng bawat isa sa kanya ay hindi mas mababa kaysa kay Zhou Lingyin at sa iba pa. At ang pinakamahalagang bagay ay ang mga puppet sa parehong antas ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga taong may parehong antas, sila ay walang kapaguran at walang sakit na nararamdaman. Hanggat ang taong kumokontrol sa papay ay sapat na malakas, kung gayon ang papay ay tiyak na magiging pinakatapat na alipin. Ang ninuno ng heavenly puppet technique ng pamilya Zhou ay makapangyarihan at lubhang mabangis. Pinalibutan ng 9 na papay si Jiang Chen sa isang dilema. Wala siyang pagpipilian kundi harapin ang desperadong sitwasyong ito. Wala akong takot sa buhay o kamatayan. Lalaban ako kung gusto ko. Ako, si Jiang Chen, ay hinding-hindi magsasabi ng kahit ano. Magiging binata pa rin ako hanggang sa mamatay ako. Pinunasan ni Jiang Chen ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at binaliwala ang buhay at kamatayan. Kahit anong mangyari, gusto niyang gawing puno ng takot ang pamilya Zhou para sa kanya. Kahit mamatay siya, dapat niyang sirain ang mga puppet na ito ng mga ninuno ng pamilya Zhou. Sky Puppet Technique, gamitin ang Celestial Puppet bilang gabay, labanan ang madugong labanan. Sa lahat ng direksyon, itinuro ni Zhou Yun ang kanyang mga daliri, nagkalat ang liwanag at anino,
at 9 na pulang ilaw ang nahulog sa Celestial Puppet. Ang Celestial Puppet ay lumipad sa kalangitan, papalapit kay Jiang Chen, ngunit hindi makita ni Jiang Chen. Dumilat siya, pumikit ang kanyang mga mata, labis na kinakabahan ang kanyang puso, at ang Tianlong sword na nakakuyom sa kanyang kamay ay handang labanan ang mga taong ito hanggang sa wakas. Walang makakaligtas sa harap ng aking Heavenly Puppet Technique. Tiwalang sabi ni Zhou Yun, itinuro ang poster ni Jiang Shan, walang takot na kinokontrol ang Heavenly Puppet, at nilabanan si Jiang Chen. Ang Borderless Sword ay sumugod ng paulit-ulit na pumatay, si Jiang Chen at ang 9 Heavenly Puppets ay desperadong lumaban. Ang Heavenly Dragon Sword ay naglaslas sa kanilang mga katawan, nag-iiwan lamang ng mga bakas, at hindi man lang nito magawang putulin silang lahat. Ang pagtutulungan sa pagitan ng 9 na makalangit na puppet ay walang kapintasan din. Bagamat mayroong 9 na tao, silang lahat ay kontrolado ni Zhou Zan lamang. Marahas na binomba ng mga makalangit na puppet si Jiang Chen. Ang mukha ni Jiang Chen ay kinakabahan din. Pagkatapos umatras, ang kanyang lakas ay umabot na extreme, at ang sinaunang dragon soaring technique ay ginamit, ngunit isa pa rin itong patak sa balde. Ang lakas ng kalaban ay tuluyang dumurog sa kanya, at ang kamahalan ng Nebula level powerhouse ay nagparamdam sa kanya ng bakas ng pang-aapi ng kaluluwa. Ang paghaharap na ito ay hindi nagbigay kay Jiang Chen ng pagkakataong manalo. Sa simula pa lang, ang mga puppet na ito ay hamarang sa kanyang paglabas. Sila ay lahat ay naharang. Ang 9 na makalangit na puppet ay parang 9 na haligi ng mga banal na sandata, na nag-iwan kay Jiang Chen sa isang dilema at nakulong sa isang mahigpit na pagkubkob. Klang. Mga pagsabog ng mabangis na pagtaas-baba, nakabibingi, tunog ng mga espada at baril, napunit ang kalangitan, binunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at galit na naglaslas, pinipilit na umatras ang isa sa mga sky puppet, ngunit susunod ang isa, isang mabangis, labanan, napunit ang kalangitan sa gabi, sumabog ang liwanag ng bituin, at nagbago ang kulay ng langit at lupa. Sa pag-asa sa kanyang dragon transformed na katawan at sa kanyang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa kay King Kong, si Jiang Chen ay halos hindi nakayanin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang labanan ng buhay at kamatayan ay nalalapit na, at ang kanyang mga pinsala ay lumalala. Ang mas mabigat na pag-atake, ang 9 na makalangit na puppet ay halos napigilan ang lahat ng kanyang mga ruta ng pag-atake, si Jiang Chen ay hindi kailanman nakipaglaban sa isang nakakadismaya na labanan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Nebula level na boss ay masyadong makapangyarihan. Si Jiang Chen ay nahihirapan ng harapin ang 9 na makalangit na mga puppet. Ang bawat isa sa mga makalangit na puppet ay dinalisay ni Zhou Yun sa iba't ibang paraan. Ang kanyang makalangit na kasanayan sa puppet ay mayroon na pag-abot sa rurok, si Jiang Chen ay lalong sumuray-suray. Maging ang kanyang Heavenly Dragon Sword ay hindi nakalusot sa pamamaraan ng Heavenly Puppet at hindi nagawang putulin ang kanilang mga katawan. Ito ay maihahambing sa Immortal Body of Vajra. Ang mga kalasag na nagpoprotekta sa katawan ng 9 na makalangit na puppet ay ganap na kinokontrol ni Zhou Yun. Ngayon ang bawat galaw ng 9 na makalangit na mga puppet ay ganap na natural. Boom! 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 Sunod-sunod na pinigilan si Jiang Chen. Sa oras na ito, wala siyang paraan para iligtas ang kanyang sarili, ngunit hindi siya atras hanggang sa siya ay mamatay. Azure Sword Formation, simulan muna ako. Tumayo si Jiang Chen bitbit ang kanyang espada. Sa sandaling pumutok ang Azure Sword Formation, para itong kulog mula sa langit na pumupukaw sa apoy ng lupa. Pinawi niya muli ang Heavenly Dragon Sword, at ang pamamaraan ng pagbuo ay napabuti din ng husto. Sa pagtaas ng kapangyarihan, sa ilalim ng Sheer Sword Formation, libu-libong sinag ng liwanag ang nanalasa kay Zhou Shan, at ang 9 na makalangit na puppet ay nagsimulang umatake ng baliw. Ang origin chi sa katawan ni Jiang Chen ay patuloy na pinakawalan. Nilamon ng Sheer Sword Formation ang karamihan sa origin chi ni Jiang Chen sa halos 10 paghinga. Gayunpaman, ang lakas ng 9 Heavenly Puppets ay naging imposible para kay Jiang Chen na gamitin ito. Noong siya ay natrap, ang 9 Heavenly Puppet ay umindayog, at sa loob ng 10 paghinga, ang Sheer Sword Formation ni Jiang Chen ay direktang nabasag. Si Jiang Chen ay lumipad palayo, ang dugong bumulwak ng ligaw.
Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang nebula level na kapangyarihan sa unang pagkakataon. Ang kilabot ng tao. Seryoso ang mukha ni Jiang Chen, at wala siyang naramdamang kagalakan o kalungkutan sa kanyang puso. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at sumugod muli patungo sa siyam na makalangit na papay, lumaban hanggang sa kamatayan. Wala siyang paraan. The Divine Thought Technique, one thought of heaven, one thought of hell. Hindi inatake ng Divine Thought Technique ni Jiang Chen ang siyam na makalangit na papay sa pagkakataong ito. Ang siyam na makalangit na papay ay walang kaluluwa. Direkta niyang sinasalakay si Zhou Yun. Kung ang Divine Thought Technique kung mapipilitan niyang bumalik si Zhou Yun, may pagkakataon pa siyang mabuhay. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa pagitan ng langit at lupa, nayanig ang lahat, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng kaluluwa ay nawala, at ang Divine Thought Art ay ganap na nabalot, papalapit kay Zhou Yun. Gayunpaman, ang lakas ni Zhou Yun ay masyadong malakas, at alam din ni Jiang Chen na kahit na ang Divine Mind Technique ay maaaring hindi kayang talunin si Zhou Yun. Sa pagkakataong ito, maaari siyang matalo muli. Emph! Galit na sigaw ni Zhou Yun, ang kanyang mukha ay madilim, at siya ay nakalanghap ng malamig na hangin. Sa kabutihang palad, siya ay handa, kung hindi, siya ay malubhang nasugatan ni Jiang Chen. Nang siya ay naging isang nebula-level powerhouse, napik lang siya. Bagamat hindi ito gaanong makapangyarihan kaysa sa natal star soul ni Jiang Chen, napakahirap pa ring talunin si Zhou Yun nang hindi inaasahan gamit ang Divine Thought Technique. Kasabay nito, ginagawa din ni Zhou Yun siya ay lubos na nakahanda, matalas ang kanyang mga mata, at desidido siya sa pagpatay. Umatras siya ng mag-isa at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang siyam na makalangit na papay ay ganap na napigilan, na iniwan si Jiang Chen na hindi makatakas. Pift! Isang subo ng dugo ang bumulwak, at namutla ang kanyang mukha. Buti na lang at nakaharang ang Tianlong sword sa kanyang dibdib. Kung hindi, ang suntok kanina ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang balat kahit na hindi siya namatay. Lumuhod si Jiang Chen sa isang tuhod, namumula ang kanyang mukha, nakatitig kay Zhou Yun sa itaas ng siyam na langit, halos mamula ang kanyang mga mata. Ikaw lang ang nag-iisa sa kasaysayan na nakapagpumilit sa aking mga kamay sa loob ng mahabang panahon. Muntik kang magtagumpay sa isang palihim na pag-atake. Ako ay talagang nag-aatubili na patayin ka. Jiang Chen, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung ikaw ay handang sumuko sa akin, lalaban ako sa iyo. Kung pumirma ako ng kontrata sa buhay at kamatayan, ililigtas ko ang iyong buhay. Sabi ni Zhou Yun sa malakas na boses na nagpayanig sa kalangitan. Wishful thinking, maling akala. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin, tumayo muli, itinutok ang kanyang espada kay Zhou Yun, at nagsimula muli ang digmaan. Ang ganitong uri ng tao ay hindi luluha hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Ninuno, hindi natin dapat hayaan na samantalahin niya ito. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng mabilis na pagpatay sa kanya maipapakita natin ang kamahalan ng ating pamilya Zhou. Ang kamatayan ni Haoran ay hindi maaaring in vain. Panipi. Naisip ba niya na hindi siya mamamatay ng walang kabuluhan? Talaga bang hindi nang ahas ang pamilya nating Zhou na patayin siya? Ha, naghahanap lang tayo ng kamatayan. Si Zhou Lingfo at ang tatlo pa ay pawang walang kwenta. Dahil dito sa puntong ito, talagang binalak ng ninuno na bigyan siya ng pagkakataon. Sobra na silang kinasusuklaman ni Jiang Chen. Kapag hindi sila naalis ni Jiang Chen, mawawala din ang mukha nilang tatlo. 3.5 hakbang na nebula level, wala ni isa sa kanila ang kalaban ni Jiang Chen. Kung sasabihin mo, hindi ba sila matatawa? Kahit sa loob ng pamilya Zhou, tiyak na may mga taong tumuturo sa kanila. Orihinal kong itinalaga ang aking puso sa maliwanag na buwan, ngunit ang maliwanag na buwan ay nagniningning sa kanal. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti, kung gayon maaari kitang ipadala upang mamatay. Ako ay bubuo ng 10 dakilang mga manika, at ikaw ay pangunahan ng aking porma sayon. Ha, ha ha. Sabi ni Zhou Yun na may panunuya, kinokontrol ang siyam na makalangit na papay, lumapit muli kay Jiang Chen, sumiklab muli ang digmaan, tumataas ang usok, si Jiang Chen ay hindi natatakot sa kamatayan, siya ay nagmula sa likuran, at sumugod patungo sa siyam na makalangit na papay.
Sa panahon ng pambobomba, hakbang-hakbang na umatras si Jiang Chen, na may masamang tingin sa kanyang mukha. Ang Nine Tribulations Imprisoning Finger ay walang silbi, dahil ang sariling lakas ni Jiang Chen ay ibang-iba kay Zhou Yun, kaya ang tuloy-tuloy ni Jiang Chen ito ay tumagal ng isang matinding labanan, upang maipasok siya sa malalim na problema, at ngayon ang labanan hanggang kamatayan ay hindi maiiwasan. Nagagawa lamang ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang makakaya upang lumaban ng nakatalikod sa dingding, ngunit ngayon, maliit ang kanyang pagkakataong mabuhay. Ang antas ng nebula ay talagang isang pagkakaiba sa antas na walang sinuman ang madaling makatawid. Hindi naisip ni Jiang Chen na ang pressure na dala ng powerhouse ng antas ng nebula ay magiging napakalakas sa kanya. Ang Joyon na ito ay hindi nangangahulugang simple. Sa sandaling ito, handa na si Jiang Chen na gamitin ang lahat ng paraan upang pilitin na buksan ang selyo ng core ng bituin at maabot ang antas ng nebula. Bagamat hindi alam ni Jiang Chen kung magagawa niya ito, at bagamat malamang na mamatay siya sa ilalim ng presyon ng core ng bituin at pagsupil ni Joyon, talagang walang paraan para isuko niya ang huling pagkakataon. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakita ni Jiang Chen ang isang lilang liwanag na tumataas sa kalangitan, tulad ng isang lumilipad na engkanto mula sa labas ng kalangitan, at bumaril sa siyam na makalangit na papel. Nakahinga si Jiang Chen at mabilis na umatras. Sa krusyal na labanan, siya ang pagiging makatakas sa kamatayan ay nagpabuntong hininga siya sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay lubhang solemn na. Sa epekto ng lilang figure, napaatras ang siyam na makalangit na papel. Ito ang unang pagkakataon, at maging ang mukha ni Zhou Yun ay naging solemn na. Sino ang taong ito? Talaga bang kaya niyang talunin ang heavenly puppet technique ng ninuno? Panipi. Hindi ito madali. Mukhang isa rin siyang powerhouse sa antas ng nebula, na hindi natin maabot. Panipi. Mahirap sabihin, ngunit ang taong ito, may mga katulong talaga. Joe ang mga nagdadalamati at ang iba ay nagkatinginan sa isa't isa na may pagkalito. Bahagyang naantig ang isip ni Jiang Chen, sino ang background ng taong ito? Mukhang hindi siya nakipagkaibigan sa isang eksperto sa antas ng nebula, ngunit sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, nailigtas nga ng taong ito ang kanyang buhay, walang duda tungkol dito. Sino ang naririto? Maglakas loob na hamarang sa aking daraanan, Zhou Yun. Sabi ni Zhou Yun sa malalim na boses, nakatingin sa lilang figure sa di kalayuan, na wala din, na nagpapahirap sa pag-unawa. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay masyadong mausisa. Alam ni Zhou Yun na ang taong ito ay malamang na mula sa dinastiyang Tang. Ngunit ayaw niyang ipakita sa iba ang tunay niyang mukha. Kung hindi, hindi na kailangang itago ang kanyang aura, ngunit maaaring ito ay isang tagalabas. Lahat ay posible. Ang Jiang Chen na ito ay talagang may katulong. Talagang na-depress siya ng sobra. It doesn't matter who I am. Today, you can't kill him. Kalmadong sabi ng lalaking naka-purple robe, malamig ang boses, may bahid ng lalim, hindi mapagpakumbaba o mayabang. Hindi ko siya mapatay. Hahaha, hindi ako naniniwala. Sino ang makakapigil sa akin ngayon? Kung ang lalaking ito ang pumatay sa henyo ng aking angkan, papatayin ko siya para ipaghiganti ang aking mga anak at apo. Para itaguyod ang kamahalan ng aking pamilya, papatayin ng Diyos ang Diyos at pipigilan siya ni Buddha. Patayin ang Buddha. Sabi ni Zhou Yun sa malalim na boses, ang kanyang bibig ay puno ng panunuya, ang kanyang mga mata ay matalas at mapagpasyahan, na parang gusto niyang makahanap ng anumang mga pahiwatig sa lilang ito, lalaking nakadamit. Ngayon, kasama ako rito, baka mahirapan kang intindihin siya. Sabi ng lalaking naka-purple robe. Talaga, kung gayon ay hindi ako masyadong nasisiyahan. Maaari bang magkaroon ng anumang hindi pagkakasundo sa pagitan mo at sa akin? Kailangan mong pag-isipang mabuti ang tungkol sa pagkakasala sa isang powerhouse sa antas ng nebula para sa naturang basura. Malungkot ang mukha ni Zhou Yun. Tuldok. Sang-ayon man tayo o hindi, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, depende kung sino sa atin ang mas magaling. Ang lalaking naka-purple robe ay hindi dapat magpatalo. Sa oras na ito, ganap niyang hinaranggan ang daan ni Jiang Chen at tila para walang balak umatras. Ikinuyom ng mahigpit ni Zhou Yun ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng kalungkutan at galit.
Ang bastos na ito ay tumakbo palayo sa kung saan, at ngayon ay gusto pa rin niyang makipaglaban sa kanya hanggang dulo. Talagang papatayin ko itong Jiang Chen ngayon. Matigas na sabi ni Zhou Yun. Kung gayon, maaaring kailanganin mong ipasa ang aking pagsubok. Ang lalaking nakasuot ng kulay ube ay may tiwala at kalmado, nakatayo na nakakurus ang dibdib at mahusay na nagsasalita. What's this guy's background? Parang hindi ko siya kilala. Hindi napigilan ni Jiang Chen na sir-on siya, ngunit ang pagkakataong ito ay tiyak na kapakipakinabang sa kanya, at imposible para sa kanya na iwanan ang lalaking nakasuot ng lila at umalis na lang. Pagkatapos ng lahat, pinigilan niya si Zhou Yun, kung hindi, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring maisip. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi pinaikit ni Zhou Yun ang kanyang mga mata. Ang paghaharap sa pagitan ng mga powerhouse sa antas ng nebula ay madaling humantong sa pagkawasak. Ang labanang ito ay malamang na maging mas matindi at hindi maisip. Nakahanda na rin si Jiang Chen. Kahit na pumunta siya o manatili, dapat may katapusan. Kamatayan man ang hinahanap niya o hindi, kailangan mong lumaban para malaman mo. In short, kung gusto mong magpakamatay ngayon, imposible lang. Either you let him go, or we will fight to the death. Ang lalaking nakasuot ng lila ay may bakas din ng takot sa kanyang mga mata. Tuldok. Papalapit na ang liwanag kay Zhou Yun. Seryoso ang mukha ni Zhou Yun, at naguguluhan siya. Anong klaseng relasyon mayroon ng lalaking ito kay Jiang Chen? Gusto pa niyang magsimula ng digmaan sa kanya. Ang pakikipaglaban sa isang nebula-level powerhouse ay medyo nakakatakot. Ito ay talagang nakakatakot maliban kung ito ay isang huling paraan. Imposibleng gumawa ng aksyon, at sa pagkakataong ito ang lalaking naka-purple robe ay halatang nahawakan ng kanyang mahinang lugar, ngunit ito ay masyadong kakaiba para sa kanya na agawin ng tao mula sa kanya. Masyado kang makasarili. Sa palagay mo ba ay talagang tatakutin kita sa iyong talino? Kung talagang gusto mo siyang iligtas, kung gayon ang bawat isa sa iyo ay maaaring gawin ito ayon sa iyong sariling kakayahan. Talunin mo ako, at bibigyan kita, itong mukha ngayon. Tumayo si Zhou Yun na nakatali ang mga kamay. Handa na sa labanan. Imposibleng talunin ang isang tao nang hindi lumalaban at paatros siya. Well, mukhang nakikita ko lang ang totoong kabanata sa ilalim ng aking mga kamay. Ngayon, depende sa iyo at sa akin, kung sino ang maaaring maging mas mahusay. Nagsimula na rin ang paghaharap sa pagitan ng lalaking naka-purple robe at sa mga daliri ni Zhou Yun. Nagsimula na rin si Jiang Chen. Nadurog ang puso. Hindi niya namamalayan na umatras, ngunit hindi siya makakatakas. Kung tatakas siya sa oras na ito, saan ilalagay ang lalaking naka-purple robe? Hindi mabubuhay ang mga tao ng walang dignidad, ambisyon, at tiyaga. Naghahanap ng kamatayan. Mukhang ipaglalaban mo ako hanggang sa wakas. Hindi ako natakot sa sinuman sa pamilya Zhou. Kung gusto mong umatras ako, hindi ka kwalipikado. Ngumisi si Zhou Yun. Tuldok. Dahil ayaw mong ipakita ang iyong tunay na kulay, tuturuan kita ng leksyon at magdaranas ng kamatayan. Malamig na ngumuso si Zhou Yun. Dahil dumating na ang bagay na ito, wala na talagang pagpipilian, kaya nagagamit na lamang niya. Ang lakas ay nagsasalita para sa sarili nito. Ancestor, kailangan nating manalo. Ancestor, kailangan nating manalo. Ang tatlong tao mula sa Zhou Lingtang ay nagpupuri para sa kanilang mga ninuno, ngunit sa mga oras na ito ay napabuntong hininga na lamang sila sa kawalan ng pag-asa, dahil silang tatlo ay matagal nang malubhang nasaktan ng Jiang Chen. Walang paraan para lumaban. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay nag-iisa, nakatitig sa lalaking nakasuot ng lila, ang kanyang mga mata ay puno ng kinang. Hinding-hindi niya makakalimutan ang lalaking ito. Siya ang kanyang tagapagligtas, ngunit hindi matukoy ni Jiang Chen kung sino ang lalaking ito. Bakit mas gugustuhin niyang makipaghiwalay sa pamilya Zhou sa isang kritikal na sandali kaysa iligtas ang kanyang sarili? Ang pagkakasala sa isang powerhouse sa antas ng nebula ay hindi kasing simple ng inaakala, at ang pamilyang Zhou, na nasa tuktok nito sa dinastiyang Tang, ay talagang ang Panginoon kahit sa buong Shanchengxing. Hindi naalala ni Jiang Chen na mayroon siyang ganoong kaibigan, at ang lakas ng taong ito ay dapat nasa antas ng nebula. Ang kanyang hitsura ay naging mas komplikado at nakakalito sa labanang ito.
Hayaan mo akong tanggalin ang iyong disguise at tingnan kung maaari kang magpatuloy sa pagiging malaya at madali. Ang aking pamilyang Joe ay tiyak na lalaban sa iyo hanggang sa dulo. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Joe Yun, dumiretso siya sa lalaking nakasuot ng lila. Ang dalawa ang mga figure ay lumaban sa isang nakakagulat na paraan, isang tunay na multo na umiiyak at isang lobo na umaalulong. Ang nakakagulat na eksena ng labanan ay nagpasindak kay Jiang Chen. Tila nabigo pa rin si Joe Yun na gamitin ang lahat ng paraan upang harapin siya sa nakaraang labanan, kung hindi, baka hindi na siya makatagal. Para kay Jiang Chen, ito ay talagang isang pambihirang eksena ng labanan. Para sa kanya, tiyak na magpapalakas ito sa kanyang lakas. Tiyak na magiging malaking pakinabang sa kanya ang masira ang antas ng nebula sa hinaharap, at hindi niya ito dapat pabayaan. Pinagmasdan ng mabuti ni Jiang Chen at nakita niya ang lalaking nakasuot ng lila na may hawak na mahabang espada, tumatawid sa kalangitan. Tila kasing liwanag ng hangin, ngunit sa katunayan ay niyanig nito ang mga bundok at ilog na libu-libong milya ang layo. Bagamat karaniwan ang espada, ang misteryo ng pamamaraan ng espada ay hindi niya maabot. Kapag ang iyong lakas ay umabot sa isang tiyak na antas at ikaw ay sapat na malakas, bawat galaw, bawat inumin at bawat halik ay maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa, at ikaw ay lubos na makapangyarihan. Ang lalaking nakasuot ng purple na robe ang pinakamagandang halimbawa nito. Ang kanyang paggalaw at momentum ay maaaring parang ordinaryo, ngunit ang kanyang nebula level na makapangyarihang kapangyarihan ay hindi naglakas loob na maliitin siya ni Joe Yun. Ang nakakabaliw na paghaharap sa pagitan ng dalawang tao ay walang katulad din, kaunting pag-aalinlangan. Ikaw at ako ay lalabas, patayan ng tiyak. Tila tuluyang nakaharang ang walang laman sa paligid, umasenso man o atris ang dalawa, hindi makatakas, parang nakakulong sila, ngunit sa tuwing nakakapagpatahimik silang dalawa, nang walang labis na karahasan, ngunit hindi nakikita, binigyan nito ang kabilang partido ng matinding panggigipit. Pinalibutan ng siyam na makalangit na pupe ang lalaking nakasuot ng lila, ngunit ang espada ng lalaking nakasuot ng lila ay parang tutubi na humihipo sa tubig. Sa tuwing lalaslas ang espada, maaari lamang nitong harangan ang distansya ng pag-atake ng mga makalangit na pupe. Nalampasan nito ang bilis ng pag-akyat sa hagdan. Ngayon ay hindi na makatakas si Jiang Chen sa kontrol ng nebula level powerhouse kahit na gumamit siya ng hagdan para umakyat sa langit. Kung makakalusot siya sa nebula level anumang oras, ang kanyang bilis ay mapapabuti ng husto. Sa makatuwid, sa ilalim ng sitwasyon ng pagiging pinigilan kung saan-saan, hindi siya makakatakas sa lahat, slight chance of winning. Sa kabilang banda, ang lalaking naka-purple robe ay madaling makipaglaban sa Nine Heavenly Puppet, at para siyang solo dancer sa dulo ng kutsilyo, siya, nang walang anumang katalinuhan. Sa madaling salita, kahit na kontrolado siya ni Joe Yun, isa lang siyang puppet kung tutuusin. Mukhang ang celestial puppet technique mo ay walang iba kundi ito. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng purple at mahinahon itong tinanggap. Ang siyam na celestial puppet ay umatras ng hakbang, na naging dahilan ng pagkapangit ng mukha ni Joe Yun. Damn it! Matalim ang mga mata ni Joe Yun. Nakipagtulungan siya sa sky puppet technique at sinimulang salakayin ang lalaking naka-purple robe. Hinawakan niya ang isang may sungay na dragon stick sa kanyang kamay at idiniin ang langit. Ang lalaking naka-purple robe, pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang mabigat na kalaban. Lalong naging matindi ang away ng dalawa, na pumapasok sa isang mainit na sitwasyon. Bagamat napakalakas ng momentum ni Joe Yun, hindi may kakailan na mas kalmado ang lalaking naka-purple robe. Bilang isang passive defender, unti-unti siyang nagkukusa. Sa labanan, siya ang tunay na karapat-dapat na tretuhin ng matuwid. Tiningnan ni Jiang Chen ang dalawang figure na patuloy na nag-shuttle sa kalangitan at nakinabang ng malaki. Gayunpaman, kung gusto niyang masira ang antas ng nebula, kailangan pa rin niya ng mas maraming pagsisikap, mas maraming pagsasanay, at higit na mapagkukunan ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, tiyak na siya ay magiging kayang imposible. Magpakita ka ng ilang tunay na kakayahan, huwag mong hayaang maliitin kita. Ang lalaking nakasuot ng purple na roba ay hindi umatras ngunit umabant. Ang pakikibaka sa pagitan nila ni Joe Yun, buhay at kamatayan, ay unti-unting naging maigting at apurahan.
Natuklasan ni Jiang Chen na kahit na ang swordsman ng taong nakasuot ng purple ay napakahusay, wala itong bakas ng paggalaw ng kaluluwa. Gaya ng kasabihan, ang isang matalinong babae ay hindi makakain ng walang kanin. Ang talento at mga natamo ni Jiang Chen sa eskrima ay talagang walang kapantay, ngunit ang lakas ay nandoon. Maaari mong sakupin ang 10 karunungan sa isang puwersa, at gaano man karaming mga panlilinlang ang iyong gamitin, hindi pa rin sila kasing galing ng crushing style ng iba. Charge, you won't have any choice at that time. Ang espada ay gumagalaw kasama ng puso, at ang mata ng isip ay parang espada. Kapag ang isang espada ay lumabas, 10,000 espada ang gumagalaw. Kapag ang sword technique ay pareho, ang sword energy ay pareho, at ang sword soul ay ang pareho, maaari bang pag-isahin ang lahat ng espada? Umalangaw-ngaw sa langit ang boses ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, mukhang nagulat ang lalaking naka-purple robe at sumulyap kay Jiang Chen. Nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan din si Jiang Chen. Gayunpaman, ang lalaking nasa loob. Ang mga mata ng purple na robe ay naging mas singkit at mas makitid, bahagyang pumikit, na ginagawang hindi mahuhulaan si Jiang Chen. Anong espada ang sumusunod sa puso, at ang mata ng isip ay parang espada? Pulong ng lalaking nakasuot ng lila. Ang mga salita ni Jiang Chen ay nakapagpahusay ng husto sa kanyang espada sa isang iglap. Siya ay masyadong matigas sa lakas ng kanyang pagiging espada, ngunit binaliwala niya ang katayuan ng espada sa kanyang isipan, at binaliwala ang tunay na espada, na siyang heart sword. Tanging heart sword lang ang tunay na makakakontrol sa batas ng 10,000 espada. Lahat ng batas ay pinag-isa, at isang espada ang makakasira sa lahat ng batas. Ang ganitong uri ng kakayahan sa pag-unawa ay masasabing medyo makapangyarihan, ngunit kung ikukumpara sa pagkaunawa ni Jiang Chen sa swordsmanship, alam niyang mapatla pa rin ito kung ikukumpara. Ang taong ito na wala sa antas ng nebula ay maaaring magkaroon ng mga nakakatakot na insight sa swordsmanship, hindi pa nagagawa. Matalim ang mga mata ng lalaki, ang kanyang puso ay labis na nabigla, at may haplos ng pananabik at pagkagulat sa sulok ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, muling tumataas ang mga alon, at muling dumating ang espadahan. Ang lalaking nakasuot ng purple na damit ay halatang 3 puntos na mas mahusay kaysa dati. Ang opens iba ng swordsmanship ay kasing lakas ng isang kawayan, na nagparamdam kay Jo-yun sa ilalim ng matinding pressure. Ang mga salita lamang ng batang ito ay naging dahilan upang ang lakas ng lalaking nakasuot ng lila ay nakamit ang isang mahusay na tagumpay. Paano ito na ang kanyang pagiging espada ay nagkaroon ng malaking pagbabago, at nagsimula itong magbukas at magsara, at naging hindi nakikita. Sa oras na ito, halatang nahihirapan si Jo-yun. Walang magarbong komprontasyon sa pagitan ng dalawa, tanging ang pinaka-nakakagulat na laro. Pagbabalik sa orihinal na kalikasan, ang mga malalakas na lalaki sa antas ng nebula, ang mga tunay na komprontasyon ay naging mas kaunti, mas kalmado, ang kalsada ay pinasimple, isang galaw tukuyin ang kinalabasan. Why use swordsmanship? Ang espada ay maaaring maglakbay sa lahat ng mga basura. Ang momentum ng lalaking nakasuot ng lila ay umakyat sa kalangitan, at ang kapangyarihan ng nebula ay kumalat sa buong mundo. Darating muli ang tubig. Malungkot ang mukha ni Jo-yun, at siya umatras sa pagkatalo. Ang kanyang hininga ay naging tensyonado, at silang dalawa bagamat walang tunay na buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ng mga individual, si Jo-yun ay ganap na dahado dahil sa interplay ng swordsmanship. Nagpapatuloy pa rin ang labanan, ngunit ang lalaking naka-purple robe ay may kumpiyansa na at tumingin kay Jiang Chen. Tulad ng inaasahan sa isang nebula-level powerhouse, ang kanyang kakayahang umunawa ay hindi magagapi. Pulong ni Jiang Chen. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang taong ito ay lubos na naunawaan ang kanyang sinabi, at ang kanyang larangan ng espada ay nakamit din. Hindi maliit, pagpapabuti, ito ay talento. Nagulat si Jiang Chen, ngunit ang lalaking nakasuot ng lila at si Jo-yun ay nagulat din. Si Jiang Chen, isang half-step na nebula-level expert, ay maaaring magkaroon ng napakagandang talento sa swordsmanship at maging sobrang kumpiyansa sa kanyang cultivation ng swordsmanship. Kung magpapatuloy ito, minsan kung ito ay masira sa antas ng nebula, ito ay magiging isang napaka-nakakatakot na pag-iral.
Nanlamig ang mga mata ni Zhou Yun, at dapat niyang sakalin si Jiang Chen sa duyan. Kung papayag ang umalis siya, sa loob ng 1,000 taon, kung makakalusot siya sa antas ng nebula, tiyak na ito ay isang nakamamatay na sakuna para sa pamilya Zhou. Kami hindi pwedeng mangyari ang ganito sa pamilya nila Zhou. Ang kabaitan ay gagawin lamang silang mas pasibo, at ang mapagpasyang pagpatay ay ang code ng pag-uugali ng pamilya Zhou. Zhou Yun, tila ang lakas mo ay wala nang hihigit pa rito. Kalmadong sabi ng lalaking naka-purple robe, na labis na nagpapataas ng galit sa puso ni Zhou Yun. Natural, ang kanyang galit kay Jiang Chen ay lumakas din. Hanggang sa huli, hindi ko pa rin alam kung sino ang pinakamagaling tumawa. Nanunuya pa rin si Zhou Yun. Lubos siyang hindi natatakot sa lalaking nakasuot ng lila. Ang tunggalian sa pagitan ng mga powerhouse sa antas ng nebula ay higit pa sa isang simpleng labanan. Ang kompetisyon ay higit pa tungkol sa lupain at sariling paglilinang. Sino ang magtatagal ng pinakamatagal? Ang pinakamalakas. Ang pambihirang tagumpay ng lalaking nakasuot ng lila sa swordsmanship at ang kanyang pagbabago sa kaharian ay natural na nagpapataas ng kanyang kakayahang sugpuin si Zhou Yun ng husto, ngunit halos imposibleng patayin siya kaagad. Ang bawat isa sa dalawa ay gustong supulan ang isa't isa, ngunit hindi pa sila umabot sa punto kung saan sila ay tunay na lumalaban hanggang sa kamatayan, at ni isa ay walang nakaisip na paraan para sugpuin ang isa. Talagang talentado ang lalaking ito. Mukhang hinding-hindi natin siya papayagang umalis sa Tang Dynasty. Ibig sabihin, lahat ng panganib ay dapat sugpuin. Kung hindi, paano mawawala ng mukha ang pamilya Zhou natin? Panipik. Hindi ba? Ito ay isang nakakaawa na may lumabas sa kalahati. Sheng Yaojin, kung hindi, si Jiang Chen ay matagal nang namatay at naging ika-10 tuta ng ating mga ninuno. Malungkot ang mga mata nilang tatlo, at lahat sila ay nanlumo. Hindi ka panipaniwala na si Jiang. Mabubuhay si Chen. Isang tinak lang sa kanilang panig ang problema. Ang pamilyang Zhou ay ang tunay na super pamilya ng dinastiyang Tang. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naghihintay na makita ang kanilang biro. Ang anak ng pamilyang Zhou na si Zhou Haoran, ay pinatay. Kailangang patayin ng pamilya Zhou ang kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan lamang ng pagdadala sa kanya sa hustisya maaari nating ituwid ang record at mailigtas ang mukha ng pamilya Zhou sa Tang Dynasty. Huwei, at ang taong ito ay si Jiang Chen, at lahat ng ito ay dulot ng kanya. Sino itong lalaking nakasuot ng lila? Napakalaking panlilinlang. Sa buong Tang Dynasty, ang taong kayang itali sa ninuno ay hindi dapat higit sa isang palad, tama ba? Maaaring ito ay isang matandang halimaw. Mahirap na say. Hindi ko lang alam kung bakit tatayo ang isang matandang halimaw para kay Jiang Chen. Panipik. Ngayon ay mas mabuting hintayin natin kung ano ang mangyayari. Tiyak na hahanapin tayo ng ating ninuno ng hustisya. Sa puso ng tatlong magkakapatid, ng pamilya Zhou, siya ay lubos na nagtitiwala na ang ninuno ng pamilya Zhou ay tiyak na pipilitin na pabulaykan ang lalaking nakasuot ng lila at papatayin si Jiang Chen. Gayunpaman, labis din ang kaba ni Jiang Chen sa mga oras na ito. Ang lalaking nakasuot ng purple na damit ay ang kanyang tagapagligtas, at sa oras na ito, hindi pa niya alam kung sino ang kanyang tagapagligtas. Ito ay isang tagumpay, ngunit walang sino man ang makakagarantiya na ang lalaking naka-purple robe ay magagawang talunin si Zhou Yun. Hanggang sa mahigpit na pinigilan ng lalaking naka-purple robe si Zhou Yun ay lalong gumaan ang pakiramdam ni Jiang Chen. Kung hindi, kung ang lalaking naka-purple robe ay malubhang nasugatan o napatay pa ang ninuno ng pamilya Zhou para iligtas siya, si Jiang Chen pagsisisihan din habang buhay. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang balanse ng tagumpay ay tumatagilid na sa kanila, kaya si Jiang Chen ay ganap na hindi makaupo at maghintay ng kamatayan sa oras na ito, ang kanyang sarili, at kailangang bayaran ni Jiang Chen ang pamilya Zhou. Bagamat siya ay pinigilan ng labis ni Zhou Yun, madali pa rin ang pakikitungo sa tatlong magkakapatid na Zhou Lingfu. Ngayon ay maaari na lamang siyang umatras upang umabant. Kailangan niyang pabagsakin ang mga taong ito bago siya maging karapat-dapat sa naka-purple na damit, lalaking nakikipaglaban kay Zhou Lingfu para sa kanya, ang determinasyon ng ninuno ng pamilya. Tatandaan ni Jiang Chen ang kabaitan ng mga nauna sa akin, ngunit sa sandaling ito, papatayin ko ang pamilya Zhou at dadalhin sila sa hustisya.
Kung gusto ko ang buhay ni Jiang Chen, unahin ko silang bayaran. Napuno si Jiang Chen ng kumpiyansa, at ang sulok ng kanyang bibig evoked a cold smile. Hindi maganda. Ang puso ni Zhou Lingtang ay lumubog. Si Jiang Chen ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Hindi niya inaasahan na sa oras na ito, gusto pa niyang mailibing kasama niya. Ang taong ito ay ayaw talagang kumilos laban sa atin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhou Lingfo at umatras siya ng may seryosong ekspresyon. Mukhang nakapaglagay na siya ng siguradong makapatay na sandata. Huminga ng hangin si Zhou Lingyin. Dumating na si Jiang Chen na may dalang espada. Desperado siya at lubusang handa na seryosohin ang buhay at kamatayan at gagawin ang anumang bagay kung siya tumanggi. Ang puso ng tatlong magkakapatid ng pamilya Zhou ay lumubog. Lahat sila ay naging napakapangit. Ang kanilang mga pinsala ay lubos na mas malala kaysa kay Jiang Chen. Bukod dito, si Jiang Chen ay pinigilan sila ng malungkot. Ngayong muli siyang kumilos, ang tagumpay o pagkatalo ay dapat na nasa loob madaling maabot. Mabilis na umatras. Sigaw ni Zhou Lingtang sa malalim na boses, hindi na naglakas loob na magpakita ng anumang karagdagang pagpapabe. Ang tatlong magkakapatid na lalaki ay wala na ang kaiabangan nila noon, at hindi na sila nang ahas na pasayahin ang ninuno ng pamilya Zhou. Sa halip, gusto nilang tumakas ng buong puso. Gusto mong tumakbo. No way, ang iyong buhay at kamatayan ay napagpasyahan na, huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumawid sa buong mundo gamit ang kanyang espada na walang hangganan. Sa walang katulad na hitsura, dinurog niya sila pababa. Sinubukan ng tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Zhou ang kanilang makakaya, ngunit hindi pa rin nila kaya. Hindi niya nakayanan ang espada ni Jiang Chen. Sword 33. Fifth. Si Zhou Lingtang ay unang inatake at nilabanan ang espada, ngunit ang kanyang katawan ay dumanas ng napakalaking backlash sa oras na ito, at ang isa sa kanyang mga braso ay direktang naputol. Mabilis na umatras sina Zhou Lingyin at Zhou Lingfu. Nang dumating ang sakuna, magkahiwalay silang lumipad. Wala silang pagpipilian. Bilis na umalis. Umungol si Zhou Lingtang. Ang espadang ito ay direktang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at gamulong palabas. Ang sakit ng pagkabali ng kanyang braso ay nakakadurog at napuno ng galit at hindi pagpayag ang puso ni Zhou Lingtang. Ngunit ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa iba. Hindi siya kalaban ni Jiang Chen. Sa oras na ito, ang ninuno ay nakikipaglaban sa isa pang powerhouse sa antas ng nebula, at wala siyang kapangyarihang lumaban. Damn it! Nagkatinginan sina Zhou Lingfo at Zhou Lingyin. Gusto nilang kumilos, ngunit alam nilang dalawa na kahit magsanib puwersa pa sila, hinding-hindi sila magiging kalaban ni Jiang Chen. Kaya lang nilang isakripisyo ang kanilang buhay ng walang kabuluhan. Ngayon ay nasa desperado na ang panganay na kapatid, kung hindi sila aalis ay magiging aral sa kanila ang panganay. Si Zhou Lingyin at ang dalawa ay walang oras na masyadong mag-isip at mabilis na tumakbo palayo, ngunit si Jiang Chen ay walang awa at nilaslas gamit ang kanyang espada gamit ang isang malakas at hindi mapigil ang momentum, na nahati si Zhou Lingtang sa isang iglap. Kuya, angal nilang dalawa, ngunit sa kritikal na sandali, kailangan pa rin nilang mag-alala na makatakas. Ang Jiang Chen na ito ay parang demonyo. Bastard! Galit ding sigaw ni Zhou Yun. Bagamat ang lakas ni Zhou Lingtang ay mas mababa kaysa sa kanyang sarili, siya pa rin ang mainstay ng kanilang pamilya Zhou. Ang kalahating hakbang na nebula-level powerhouse ay hindi isang bagay na madaling makamit ng ordinaryong tao. Hindi siya mas matagal nang nagmamalasakit sa mga makamundong gawain. Kung ang mga bagay ay hindi masyadong mahirap sa pagkakataong ito, tiyak na wala siyang pakialam. Ang tatlong magkakapatid na Zhou Lingtang ay talagang namamahala na ngayon sa pamilya Zhou, at ang kanilang panlabas na kapangyarihan sa pagpigil ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang pagkamatay ni Zhou Haoran ay nagsangkot sa tatlong kasalukuyang magkakapatid na Zhou, at maging ang ninuno, at si Zhou Lingtang ay pinatay din. May isip ng isa ang galit sa puso ni Zhou Yun. Ngunit wala siyang pagkakataon na makitungo kay Jiang Chen. Matapos masangkot sa hindi kilalang nebula level na powerhouse na ito, tuluyang nawala ang kanyang orihinal na inisyatiba at nahadlangan ng lahat, na nagbigay kay Jiang Chen ng pagkakataon na samantalahin siya.
Ito ay tiyak dahil dito ang diskarte ng nakapaligid kay Wei at ang pagliligtas kay Zhao ay nagbigay kay Jiang Chen ng silid upang gumanap. Habang may sakit ka, papatayin kita. Hindi kailanman magdadalawang isip si Jiang Chen. Ang kabaitan ay ang epitaph ng isang mabait na tao. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Zhou Lingtang at ang iba pa, malamang na mapapawi siya ng pamilya Zhou sa hinaharap, kaya mas mabuting mag-strike muna. Hindi maiiwasan, ang tatlong matatanda ng pamilyang Zhou na ito ay talagang kalahating hakbang na nebula level. Kung gusto nilang gumamit ng mga taktika sa pag-ikot at makiisa sa iba upang harapin ang kanilang sarili, hindi ba sila magdudulot ng gulo para sa kanilang sarili? Sa makatuwid, tiyak na papatayin sila ni Jiang Chen nang walang pag-aalinlangan. Ancestor, iligtas mo ako. Nagbago ang ekspresyon ni Zhou Lingyin. Pinubuli na siya ni Jiang Chen. Nanginginig ang buong katawan niya. Parehong malubhang nasugatan ang magkapatid. Madali para kay Jiang Chen na habulin sila. How dare you? Galit na sigaw ni Zhou Yun, pinilit niyang pabulaykan ng isang suntok ang lalaking nakasuot ng lila. May malungkot na ekspresyon sa mukha, mabilis siyang lumapit kay Jiang Chen. Kung hindi siya kikilos, sina Zhou Lingyin at Zhou Lingfu hindi makakatakas sa kanilang kapalaran. Hindi siya dapat pahintulutang patuloy na maging mayabang, at hindi na muling mamamatay ang pamilya Zhou. Papalapit si Zhou Yun na parang hangin at kidlat. Si Jiang Chen ay napakabilis, ngunit sa huli ay hindi siya kalaban ni Zhou Yun. Si Zhou Yun ay tumalikod at hamampas, at si Jiang Chen ay lumipad pabalik. Hindi siya naglakas loob na gamitin ang kanyang matalim na gilid sa lahat. Sina Zhou Lingfu at Zhou Lingtang ay parehong nakahinga siya ng maluwag at unti-unting nakatakas sa suntok na ito. Kung gusto mo. Kung hindi dumating ang mga ninuno, tiyak na mamamatay sila. Malungkot ang mga mata ni Zhou Yun. Sa oras na ito, wala siyang pagpipilian. Kung patuloy niyang lalabanan ang labanang ito, magiging pasibo lang siya. At saka, kung hindi papansinin sina Zhou Lingfu at Zhou Lingyin at namatay silang lahat, tiyak na ang pamilya Zhou ay masaktan ng malubha. Para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, maaari lamang piliin ni Zhou Yun na umatras pansamantala, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Hindi niya magagawang talunin ang lalaking ito na naka-purple ang damit, at ito ay nagiging mas mahirap para sa kanya, at ang bawat hakbang ay mahirap. Kung magpapatuloy ang labanan sa mahabang panahon, wala na siyang pagkakataon. Mas mabuting umatras muna at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Ang lalaking naka-purple robe na biglang sumulpot ay isang hindi inaasahang kadahilanan na hindi inaasahan ni Zhou Yun. Gayunpaman, para sa ang kinabukasan ng pamilya Zhou, alam ni Zhou Yun na hindi siya dapat pumunta sa sarili mong paraan. Ang paglikha ng dalawang kalahating hakbang na nebula-level powerhouses ay hindi mangyayari sa magdamag. Kung ang pamilya Zhou ay ganap na mawawala ang tatlong kalahating hakbang na nebula-level powerhouses, pagkatapos ay ang elders, chair ay magkukulang sa pangunahing puwersa, at ang mga henyo ng pamilya ay hindi kukunin, at sila ay hindi maiiwasang masira. Ano ang iba pang puwersa na tina-target ay ang simula ng paghina ng pamilya Zhou. Bilang isang powerhouse sa antas ng nebula, imposibleng bantayan ang pamilya araw at gabi. Mayroon silang mas mahalagang pagsasanay at pumunta sa mga bituin upang maghanap ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan upang tulungan silang makalusot. Gayunpaman, sa sandaling mawala ang pamilya, ang kanilang mayayanig ang pundasyon. Oo, hindi ito pinayagan ni Zhou Yun. Ako, Zhou, ang nagtala ng kahihiyan ngayon. Mahaba ang mga araw, at tiyak na hindi ka pakakawala ng aking pamilyang Zhou. Tinitigan ni Zhou Yun ang lalaking nakasuot ng lila at si Jiang Chen at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang mukha ni Jiang Chen ay mabagsik, na may malamig at mahigpit na ekspresyon sa kanyang mga labi, at tinitigan niya si Zhou Yun ng walang galaw. Hindi na masyadong malayo ang araw na iyon. Namilog ang mga mata ni Jiang Chen. Ang araw na makapasok siya sa Nebula Level Powerhouse ay ang araw kung kailan mamamatay ang iyong pamilya Zhou. Dahan-dahan lang, hindi kita paalisin. Bahagyang ngumiti ang lalaking naka-purple robe, malamig na ngumuso si Zhou Yun, at mabilis na tumakbo palayo. Sa oras na ito, siguradong hindi magpipigil ang lalaking naka-purple robe. Kung tutuusin, sa isang buhay o kamatayang labanan kay Zhou Yun, sino ang mananalo?
Mahirap sabihin, ngunit isa lang ang layunin niya, na iligtas si Jiang Chen. Wala siyang pakialam sa iba. Pagkaalis ng pamilya Zhou, nakahinga rin ng maluwag si Jiang Chen. Ang labanan ngayon ay lubos na nakasalalay sa lalaking nakasuot ng lila. Kung hindi dahil sa kanya, malamang dito siya namatay. Ang dakilang kabaitan ng senior ay hindi malilimutan ni Jiang Chen. Kung maglakas loob kang itanong ang iyong pangalan, tiyak na gagantihan kita sa hinaharap. Sabi ni Jiang Chen na nakadaop ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay mataimtim at puno ng sinseridad. Simula nang pumunta ako rito na may takip ang mukha, hindi ko ihahayag ang aking pagkakakilanlan. Magkikita pa tayo sa mga susunod na araw. Mag-ingat sa pamilya Zhou. Ang Tang Dynasty ay isang lugar ng krisis. Mas mabuting umalis ka agad, sabi ng lalaking naka-purple robe sa malalim na boses. Salamat, Senior. Pagkasabi nito ni Jiang Chen, ang lalaking nakasuot ng lila ay tumalikod at nawala sa malawak na kadiliman ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung sino ang taong ito. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang ilong at bamulong, ngunit ang pamilya Zhou ay halatang nakatutok sa kanya, at pagkatapos ng lahat, siya ay nasa dinastiyang Tang. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang lahat ng kanilang nakatingin sa kanya, kaya tahimik siya kahit na tahimik silang lumitaw dito, mapapansin sila ng pamilya Zhou. Hindi matatawaran ang kanilang lakas, at kung wala ang tulong ng binata na nakasuot ng lila, hindi pa rin mapapantayin ang kasalukuyang lakas ni Jiang Chen. Zhou Yun. 10 araw, pagkatapos ng 10 araw, anuman ang mangyari, pupunta ako sa lupaing ninuno ng pamilya Chen kasama si Chen Lu. Huminga ng malalim si Jiang Chen at mataimtim na tumingin. Matapos mabilis na bumalik sa kanyang tirahan, gumaan ang pakiramdam ni Jiang Chen nang makita niya si Chen Lu. Kuya Jiang Chen, nasugatan ka ba? Tanong ni Chen Lu na may pag-aalala sa mukha.